Isang lihim ang itinatago niya sa kanyang nobya. Masabi niya kaya ang lahat dito ngayong ikakasal na sila? Halika at sabay-sabay natin tunghayan, mga kapanalig. Tila ba may nakadagan na mabigat sa dibdib ni Dave habang minamasdan niya ang nobya niyang si Jasmine, na magandang maganda sa sinusukat nitong wedding gown. Bakas ang matinding ligaya sa maganda nitong mukha. Kabaligtaran ang kanyang naramdaman. Natigil ang pagmumuni-muni niya nang marinig ang mga marahang boses ng kanyang nobya. Han, bagay ba? Tanong nito. Isang pilit ng ngiti ang ipinukol niya rito. Oo naman. Maganda ka naman kahit anong suot mo eh. Sinserong papuri niya sa kanyang nobya. Namula ang pisngi nito, ngunit hindi napigilang umiti. Ma'am, panalo naman pala kayo sa boyfriend niyo eh. Pogi na, bolero pa. Narinig niyang kantsaw ng mga tindera ng gown. Ma'am, dapat hindi niyo pinapakita ang gown kay Sir Pogi. Baka kasi hindi matuloy ang kasal dahil aagawin ko siya sa'yo. Pabirong hirit naman ang isa pang tauhan sa tindahan ng gown. Napuno ng tawanan ang buong lugar, subalit hindi magawang matawa ni Dave. May kinakaharap kasi siyang matinding pagsubok. May lihim siyang tinatago. Lihim na kahit si Jasmine ay walang kaideya-ideya. At wala siyang loob na aminin dito ang totoo. Dahil paano niya magagawang saktan ng nobya? Sa loob ng 5 taon nilang relasyon ay mabibilang lang sa daliri ang mga pagkakataong nag-away sila. Mabait kasi ito, maunawain at mapagkumbaba. Kaya nga ito ang babae na gusto niyang pakasalan at makasama habang buhay. Akala niya ay mapipilit niya ang puso, subalit mali pala siya. Bago pa man ito magtanong tungkol sa pagpapakasal, ay ninais niya nang aminin dito ang totoo. Ngunit hanggang sa itakda na ang araw ng kanilang kasal, ay hindi siya nagkaroon ng lakas ng loob. At ngayon, ilang araw na lang, ay ikakasal na sila. Mas lalong hindi na siya makakaalis sa relasyon kung tuluyan na siyang may tatali dito. Ilang araw pa ang lumipas. Halos araw-araw ay sinusubukan niya na kausapin ito. Ngunit sa huli ay naduduwag lamang siya. Maisip niya palang na baka umiyak ito at mandiri sa kanya ay umaatras na siya. Ano? Hahayaan mo na lang na masayang ang pagmamahala natin? Ipaglaban mo naman ako. Dave. Umiiyak na wika ng kausap niya sa kabilang linya. Sorry, mahal kita pero hindi ko kayang saktan si Jasmine. Pakakasalan ko na siya bukas. Kaya itigil na natin to. Hindi ko lulukoyin ang asawa ko. Wika niya bago ibinaba ang telepono. Araw ng kasal, tila dinadaga ang dibdib ni Dave. Ito na to. Wala na talagang atrasan. Bulong niya. Papunta na sana siya ng simbahan nang may humila sa kanya. Ang tunay niyang minamahal. Hilam sa luha ang mga mata nito. Hindi na ba talaga magbabago ang isip mo? Hindi ka ba nanghihinayang sa atin? Hindi ka magiging masaya kay Jasmine dahil ako ang mahal mo. Humahagulgol na wika nito habang maigpit ang hawak sa kamay niya. Tumulo na rin ang luha niya. Hindi naman din tayo magiging masaya kung sasaktan natin si Jasmine. Bulong niya. Kaya ako na lang sasaktan mo? Sarili mo na lang ang sasaktan mo? Sa tingin mo, magiging masaya si Jasmine kapag nalaman niya ang totoo? Hindi na siya nagsalita at tinalikuran na ang kausap. Ni hindi man lang niya nilingon ang kausap at nagtungo na siya sa kanyang paroroonan.
sa simbahan kung saan gaganapin ang pag-iisang dibdib nila ng kanyang nobya. Nang makita ni Dave ang kanyang nobya na lutang ang ganda sa suot nitong trahe de boda, ay tuluyan na siyang napaluha. Gaano man kasi kaganda at kaperpekto ang kanyang papangasawa, ay isang tao lang ang tunay na may hawak ng kanyang puso. Walang iba kundi ang lalaking nasa tabi niya, ang best man niyang si Archie. Ipinasa ng ama ni Jasmine ang kamay ng dalaga sa kanya. Mukhang galing din sa pag-iyak ang nobya dahil pulang-pula ang mga ito. Alagaan mo ang anak ko. Narinig niya pang bulong nito. Muli namang nagbadya ang pagtulo ng luha niya. Nagsimula na ang seremonya. Dave, tinatanggap mo bang maging kaisang dibdib si Jasmine na maging kabiyak ng iyong puso sa habang buhay, sa hirap at ginhawa, sa sakit man o kalusugan, at mamahalin mo siya sa habang buhay gaya ng sagradong utos ng ating Panginoon? Pilit niyang inalis ang bikig sa kanyang lalamunan bago sumagot. Opo, Father. Sa gilid ng kanyang mata ay kita niya ang pagpupunas ni Archie ng luha. Marahil ay napagtanto na nito na wala ng pag-asa ang pagmamahalan nila. Bumaling ang pari kay Jasmine. At ikaw naman, Jasmine, tinatanggap mo bang maging kaisang dibdib si Dave na maging kabiyak ng iyong puso habang buhay, sa hirap at ginhawa, sa sakit man o kalusugan, at mamahalin mo siya habang buhay gaya ng sagradong utos ng ating Panginoon? Matagal na namayani ang katahimikan. Hindi sumagot si Jasmine, kaya muli itong tinanong ng pari. Nang hindi ito sumagot, ay nagkaroon na ng bulong-bulungan. Pinisil niya ang kamay ng nobya. Nang magangat ito ng tingin, ay umiyak ito nang yumakap sa kanya. Gusto ko na maging masaya ka. At kung hindi ako magpapasaya sa'yo, ay ayokong itali ka sa akin. Huwag kang mag-alala sa akin, Dave. Mas mahalaga sa akin ang kasiyahan mo. May kinil lang ang buhay. Gusto ko na malaya mong mahalin ang tunay na laman ng puso mo. Bulong nito bago patakbo siyang iniwan sa altar. Nang makabawi siya sa pagkagulat, ay nagtama ang paningin nila ni Archie. Patakbo niya itong nilapitan at niyakap. Magkahawak kamay nilang nilisan ng simbahan. Hindi alintana ang mga masamang salita na ibinabato ng mga bisita. Subalit, wala na silang kahit na anong kinakatakutan. Nagparaya si Jasmine para sa kaligayahan at kalayaan ng pagmamahalan nila. At hindi nila ito sasayangin pa.